Kayo ay aking pinapaalalahanan una ang aking sarili tungo sa pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga sumasampalataya, o kayong mga niniwala kay Allah at sa kanyang sugo, kayo ay magkaroon ng takot kay Allah, ng tunay na pagkatakot, at huwag ninyong hayaan na ang kamatayan ay dumating sa inyo liban lamang na kayo ay mga Muslim. Liban lamang na kayo ay mga Muslim. Alhamdulillah. Muli papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga mahal kong kapatid sa Islam, sa araw na ito, atin alamin ang kalagayan ng mga silang nagmahalan para kay Allah. Ating alamin ang kalagayan nila doon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala pang paraiso. Saan? Sa mahsyar. Ang mahsyar, lugar na kung saan iipunin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lilipunin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sangkatauhan at ang mga sangkajinan sa lugar na yun, upang hukuman, upang husgahan, upang litisin ayon sa kailang mga ginawa sa mundong ito. Ngayon, mahal kong kapatid sa Islam, alamin natin ang sitwasyon, ang kalagayan ng mga sila nagmahalan para kay Allah. Sa araw na ito, malaman natin kung anong kalagayan nila, sapagkat ang araw na yun sa mahsyar, subhanallah, sa panahon na yon, wala ka nang iniisip kundi ang iyong sarili. Mismo ang pamilya mo, ang anak mo, wala kang iniisip kundi ang iyong sarili. Sa sobrang takot, mga mahal kong kapatid sa Islam, at sa sobrang init, subhanallah. At ngayon, ano ang kalagayan ng mga silang nagmahalan para kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabi niya, inna hawlal arshi manabirun min nur, alayha qaumun libasum nurun wa wujuhum nurun, laysu bi anbiya wa suhada, yaghbituhumul nabiyyun wa syuhada, faqalu ya Rasulullah sibhum lana, faqalu ya Rasulullah sibhum lana, qala humul mutahabbuna fillah, hum mutajalisuna fillah, hum mutazawiruna fillah. Sabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakinggan mo mahal kong kapatid sa Islam. Sabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakapalibot sa arsh ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroon mga stage, mimbar. Ang mimbar, kung ating, para sa atin, normal ang mimbar, ang tawag ay ang mga tayuan ng imam pag siya ay magkhutba sa masjid. Ang tawag ng mimbar, may isang lugar na kung saan nakakaangat ang imam sa mga ma'mum. Ang tawag ng mimbar, sa araw ng paghukom, doon sa araw na yon, sabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakapalibot sa paligid ng Allah, ng arsh ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga mimbar. Mga mimbar. Ang mimbar na yon ay yari mula sa liwanag. Subhanallah. Yari sa liwanag. Alayha qaumun libasum nurun. At sa mga mimbar na yon, may mga tao doon na kung saan doon nakaupo, Allahu Akbar, doon nakaupo na ang kanilang damit ay yari sa liwanag. Nagliliwanag, mahal kong kapatid sa Islam. Ang kanilang upuan, liwanag. Ang kanilang damit ay liwanag. Wa wujuhum nurun. At ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag. Subhanallah. Nagliliwanag. Laysu bi anbiya, ang sabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laysu bi anbiya wala syuhada. Ang mga taong yun
ay hindi silang mga propeta. Hindi sila mga sugo ng Allah. Wala syuhada. Hindi din sila mga martir. Allahu Akbar. Sabi ng mga sahaba nakikinig doon kay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, sibhum lana. O sugo ng Allah, linawin mo sa amin kung sino sila. Sino ba sila, Ya Rasulullah? Ang sabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, humul mutahabbuna fillah. Sila ang mga nagmamahalan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ang mga nagmamahalan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hum mutajalisuna fillah. Sila rin ang mga nag-uupo-upo, nagkasama-sama para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mutazawiruna fillah. Sila rin, sabi niya, ang mga taong nagbibisitahan sa isa't isa. Nagmamahalan, nagkasama-sama, nagbibisitahan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqbituhumul anbiya wa syuhada. Ang mga taong yun ay mamangha ang mga propeta. Mismo yung mga propeta, subhanallah, mamangha sa kanila. At dumating sa punto na kung saan kainggitan sila ng mga propeta. Pero ang inggit doon at saka dito iba. Ang inggit dito sa mundo iba at saka inggit doon. Kainggitan sila ng mga propeta at ang mga martir. Mainggit sa kanila, subhanallah. Ganun ang taas ng antas ng mga silang nagmahalan kay Allah subhanahu wa ta'ala doon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagmahalan sila sa mundong ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paano ba ang tamang paraan ng pagmamahalan para kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi ibadan laysu bi anbiya yuqbituhumul anbiya wasyuhada. Sa araw na yun, sabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon mga tao na alipin ng Allah, sila ay mga hindi propeta. Hindi mga propeta, Allahu Akbar. Hindi mga propeta, pero mamangha sa kanila, kainggitan sila ng mga propeta. Hangarin ng mga propeta kung ano ang kailang antas. Subhanallah. Hangarin ng mga propeta. At ganun din ang mga martir. Ang sabi ng mga sahaba, qil manhum la'allana nuhibbuhum. Ya Rasulullah, sino yung mga taong yun na baka sila ay mahalin namin kung sila ay buhay pa sa mundong ito? Sino yung mga taong yun? Linawin mo sa amin. Ang sabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hum qaumun tahabbuna binurillah. Sila ang mga tao nagmahalan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagmahalan para kay Allah subhanahu wa ta'ala min ghairi arhamin wala ansab. Sila ay nagmahalan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila magkakamag-anak at hindi din sila magkakadugo. Subhanallah. Kasi sa riwaya, hum qaumun tahabbuna binurillah biruhillah. Sila ang mga nagmahalan para kay Allah subhanahu wa ta'ala ala ghair amwalin wala ansab. Sila ang mga nagmahalan para kay Allah subhanahu wa ta'ala nang hindi dahil sa kayamanan. Hindi dahil sa kayamanan. Wala ansab, na hindi din sila magkakamag-anak. Nagmahalan sila para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tulad ng ating kapanahunan. Bihira na ang ganitong sitwasyon. Alhamdulillah, nawa ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong ito. Mga mahal kong kapatid sa Islam, in reality,
Mahal lang ng isang Muslim ang isang Muslim pag mayroon siyang kayamanan, may pakinabang, in reality, sa katotohanan. Pag mayroon siyang pakinabang, mamahalin niya yan. Pag mayroon siyang makuha, mamahalin niya. Pero yung mga sahaba, yung Islam nung unang panahon, magmahalan sila para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi dahil sa mayroon silang makuha, hindi dahil sa magkamag-anak sila, kundi nagmahalan sila para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't mahal kong kapatid sa Islam, ipakita mo ang pagmamahal mo sa iyong kapatid kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mong ipakita ang pagmamahal mo sa iyong kapatid sa kapwa mo. Ipakita mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang Islam. Yan ang Islam. Mahal ko kapatid sa Islam. Mahalin mo ang kapatid mo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mahalin mo ang kapatid mo. Ang hinahangad mo ay ang gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mahalin mo ang kapatid mo. Ang pagmamahal mo na yun, ipakita mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ang aking kapatid ay mahal ko. Huwag mong sabihin, kapatid, mahal kita, o sabihin mo sa katauhan, mahal ko ang kapatid ko. Sabihin mo, mahal kong kapatid Islam kay Allah subhanahu wa ta'ala, at iparamdam mo sa kanya ang iyong pagmamahal. Subhanallah. Kauto ng hadith, sabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wujuhuhum nurun. Ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag. Subhanallah. Ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag. Ala manabira min nur. At sila ay nandoon sa taas ng mimbar. Ng mimbar ay yari mula sa liwanag. La yakhafuna idha khafan nas. Wala yahzanuna idha hazinan nas. Ang mga taong sa araw ng paghukom, ang mga taong yun, ay hindi sila makakaramdam ng takot na kung saan ang sangkatauhan ay nakakaramdam na ng takot. Sa araw ng paghukom, kasindak-sindak, nakakatakot, matinding pangyayari, mga mahal kong kapatid sa Islam. Pero yung mga taong ito ay hindi sila makakaramdam ng takot. Wala yahzanuna idha hazinan nas. At hindi din sila makaramdam ng kalungkutan na kung saan ang sangkatauhan ay nakakaramdam na. Hindi makaramdam ng kalungkutan ang sangkatauhan ng lungkot. Na bakit? Sapagkat ang impyerno nakikita na nila. Baka doon ako mapunta. Kasi alam niya kung ano ang ginagawa niya nung siya ay buhay pa sa mundong ito. Kaya't kinakabahan na siya. Guilty siya sa kung ano ang ginawa niya sa mundong ito. Pero yung mga taong ito, sila ay hindi nalulungkot at hindi nakakaramdam ng takot. Kasi bakit? Alam na nila kung saan sila papunta at alam nila sa kailang mga sarili na sila ay ligtas sa kung ano ang kasamaan meron sa mundong ito pinagagawa ng mga tao. At binanggit ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinugtong niya ang ayah. Ang sabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna awliya'illah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Hindi ba't ang mga taong malalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala ay sila ay hindi makakaramdam ng takot ni ang kalungkutan? Allahu Akbar. Hindi makakaramdam ng takot ni ang kalungkutan. Ang sabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay magaganap sa araw ng paghukom, mga mahal kong kapatid sa Islam. At isa pang hadith ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng isang sahaba kay Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu, si Mu'adh isa sa mga sahaba, mga disipulo ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Mu'adh, sabi ng lalaki kay Mu'adh, inni la uhibbuka li ghairi dunya arju an usibaha minka wala qarabatin baini wa bainak.
Qala fa bi ayyi shay? Sabi ng lalaking sahabang ito kay Mu'adh bin Jabal, ikaw ay aking minamahal, Mu'adh. Sabi niya, ang pagmamahal ko sa iyo, sabi niya, ay hindi dahil sa makamundong bagay na makukuha ko mula sa iyo. Allahu Akbar. Ang pagmamahal ko sa iyo, hindi dahil sa makamundong bagay makukuha ko sa iyo. Wala qarabatin baini wa bainak. At ang pagmamahal ko sa iyo, hindi din ang namamagitan sa atin ay ang dugo. Hindi tayo magkakamag-anak. Ang pagmamahal ko sa iyo. Sabi ni Mu'adh, kung ganun sabi niya, para saan pagmamahal mo sa akin? Bi ay shay. Kung ganun pagmamahal mo sa akin, sabi niya, para saan? Ang sabi ng lalaking ito, qult lillahi ta'ala. Ang pagmamahal ko sa iyo ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagmamahal ko sa iyo ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pajadabahu, ang lalaking ito ay hinawakan ni Mu'adh bin Jabal ang kanyang balikat. At sinabi ni Mu'adh bin Jabal, abshir. Kung ganun sabi niya, magandang balita para sa iyo. Good news para sa iyo, sabi ni Mu'adh bin Jabal. In kana sadiqan fa inni sami'tu Rasulullah alaihi wasallam. Kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, narinig ko ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagsabi, al-mutahabbuna fillah fi dhillil arshi yawma la dhilla illa dhilli yaghbituhum bimakanatihim an-nabiyyun wasyuhada. Kung sabi ni Mu'adh bin Jabal, ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, na ganun nga ang pagmamahal mo sa akin para kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi para sa makamundong bagay. Sabi niya, narinig ko ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabi, ang mga silang nagmahalan para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga silang nagmahalan para kay Allah subhanahu wa ta'ala, fi dhillil arsh, sila ay nasa silong ng arsh ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Nasa silong. At ang lugar na yon, ang lugar na kanilang kinalagyan, ay hahangarin ng mga propeta, hahangarin ng mga syuhada, ng mga martir. Sobrang taas ng antas ng kailang kinalagyan. Sobrang taas na kung saan, subhanallah, namamangha mismo ang mga propeta sa kanila. Ganun siya katindi ang laki ng gantimpala ng pagmamahalan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't mahal kong kapatid sa Islam, mahalin mo ang kapatid mo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagmamahalan sa hadis na ito kasamang mag-asawa. Hindi kasama mag-girlfriend, boyfriend. Haram yun. Ang tutukoy dito mag-asawa at ang magkaibigan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga silang magkakasama sa isang lugar, magkakapitbahay, nagmamahalan sila para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ito ay sa buhay ng isang Muslim, Allahu Akbar, makikita nila kung ano ang antas nila sa araw ng paghukom doon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit siya ganun kalaki ng gantimpala, mga mahal kong kapatid sa Islam? Bakit ganun kataas ng antas ng mga taong ito doon kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sapagkat dadaan ang mga kamusliman sa matinding sakripisyo upang lamang nila makamit ang bagay na ito. Kung ikaw ay pinagsabihan ng isang Muslim, nasaktan ka, isacrifice mo yun. Mahal ko siya para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nasaktan ka sa kung ano sinabi niya, isakripisyo mo sakit na yun. Mahal ko siya para kay Allah subhanahu wa ta'ala.
hindi madali makamit ang antas na yun. Kaya kinakailangan ng isang Muslim maraming sakripisyo gagawin niya. Sige na, pwede ka nang magalit sa isang Muslim. Kung niyura ka ng Islam, pwede na. Pero kung halimbawa lamang nasabihan ka lang ng hindi mo nagustuhan, o di kaya may utang ka hindi nabayaran, hindi yun dahilan upang ikaw ay mamuhi sa iyong kapatid. Dapat patilihin mo ang pagmamahal mo sa iyong kapatid para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa paghangad mo, mahal kong kapatid sa Islam, ng mataas na antas doon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa paghangad na maligtas ka mula sa apoy ng impyerno doon sa araw na yun. Mga mahal kong kapatid sa Islam, nawa ang hadis ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dumating sa ating pandinig sa mga oras na ito ay maging aral una sa aking sarili at sa inyong lahat. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha lakum.